Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Emosyonal na humarap sa kamera ang dating alkalde ng Iloilo City. Dinetalye niya ang mga banta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang isama sa narco list nito nang walang basehan. Binanggit niya ring inimbitahan siya noon sa Campo Crame para utusang magdiin ng isang dating presidential candidate at isang senador sa droga. Pero nakatanggap raw siya ng tip na papatayin siya sa kampo. Nakatutok si Ian Cruz. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persekusyon, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Hindi na napigil ni dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang emosyon nang humarap sa Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa Pogo, illegal na droga at extrajudicial killings. Dito, ikinuwento niya ang takot at hirap na dinanas sa loob ng 7 taon matapos siyang mapasama sa narco list ni dating Pangulong Duterte. Isang listahan naglalaman ng mga pangalan ng mga kilalang public official na di umano ay sangkot sa illegal na droga, mga paratang na walang basihan, at kahit kailan ay hindi naman napatunayan. The mayor of Nagpakita pa ng mga video si Mabilog ukol sa lantarang pagbabanta umano sa kanya ng dating Pangulo. Hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. August 28, 2017 daw, nakatanggap ng tawag si Mabilog mula kay PNP Regional Director Bernardo Diaz na nag-imbita sa kanyang makipagkita kay nooy PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa Camp Crame tanghali ng susunod na araw. Pero nakatanggap daw siya ng tawag sa isang di niya pinangalan ng police colonel. A PNP colonel called me and in a voice that sent shivers down my spine, literal po yun, warned me not to go to Camp Crame because my life was in danger. The fear that had been simmering now erupted. Soon after, at 6:32 p.m., my wife, Marivic, received a chilling text from a PNP colonel's wife. Do not proceed. There are 20 men surrounding your house, and if you go to Camp Crame, they will kill you. The terror was paralyzing. I couldn't believe it. My life and my family's life was hanging by a thread. Sa takot, nagpasya siyang magpunta sa Japan kinabukasan. Doon nakatanggap naman siya ng mensahe mula kay General Diaz para tawagan ng isang numero. I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. I told him I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Pero kasunod nito, may isa pang tumawag at nagbigay ng babala. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Tinanong ng mga mambabatas
kung sino raw ang mga ipatuturo sa kanya. You were told na you will pinpoint a certain former senator and a certain presidential. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Oh. Kaya naman mula Japan, dumiretso na raw si Mabilog sa Amerika at nag-apply ng political asylum kung saan siya nag-self-exile kasama ng pamilya. Tumanggi naman si Mabilog na pangalanan ang mga police official na nagmagandang loob sa kanya, kaya ipinasulat na lang ito sa kanya ng mga mambabatas. Ang tingin ni Mabilog, politika ang ugat ng pagkakasali niya sa Duterte narco-list. Probably, Your Honor, I would say that because the then Senator Frank Drilon is my second cousin. And number two is the former president got the lowest percentage votes all over the country in Iloilo. So Sinisiga pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Diaz, De La Rosa at Duterte, pati na nina Drilon at Rojas. Sa aming panayam kay dating Mayor Jed Mabilog matapos dumalo sa pagdinig, sinabi niyang wala na siyang balak bumalik sa politika sa 2025 at kung siya lang daw ang magdedesisyon, ayaw na rin niyang sampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil gusto na niyang mag-move on. Why don't you file a case against him? Your Honor, first and foremost, as a Christian po, I have forgiven him already. Yes, the thing is, yes. And Your Honor, I will discuss that with my lawyers. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Kinumpirma ni dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa na pinapunta niya sa Camp Crame si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog para maprotektahan. Giit ni de la Rosa, hindi kapani-paniwala ang sinabi ni Mabilog sa pagdinig sa Quadcom ng Kamara na pinapunta siya sa Crame para doon patayin. Nakausap niya raw sa telepono si Mabilog bago ito nawala. Siniguro pa raw niya sa dating alkalde na kukumbinsihin niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya'y mabuting tao at tumutulong sa programa kontra droga ng PNP. Nagkumpirma raw si Mabilog na pupunta sa Crame pero kalaunay binawi rin. Bukod sa 2022 confidential at intel funds, may bahagi rin umano ng pondo ng Office of the Vice President noong 2023 na hindi pa naipapaliwanag kung paano nagastos ayon po yan sa COA. Kabilang dyan ang para sa pagkain, medical items at mga pabuya. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Wala na si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kahapon nang mapunta ang diskusyon sa 2023 confidential funds ng kanyang tanggapan. Ayon sa Commission on Audit, 3 beses nilang pinuna sa pamamagitan ng Audit Observation Memorandum o AOM ang paggastos dito ng OVP. Kabilang dyan ang pondong ginamit sa pagbabay ng pabuya para sa information gathering na kailangang patunayan ng mga dokumentong itinakda sa ilalim ng isang 2015 circular. As far as the documents that they have submitted, we are not so far we are not satisfied with the documents they have submitted. So we ask them to submit the documents that would satisfy the joint circular. May bahagi rin ng confidential fund na ginastos para sa pagkain, medical items at mga biyahe. By themselves, food and medical aid appears to not fall under the expenses allowed by the joint circular. So we are asking for explanation on those items. And then, it's the same with traveling expenses. Sa 375 million pesos na alokasyon ng Confi Funds sa OVP noong first hanggang third quarter ng 2023, aabot sa 164 million pesos ang pinuna ng AOM ng COA. Obserbasyon ng isang kongresista, pareho ito sa mga puna ng COA sa Confi at Intel Funds ng OVP noong 2022. The fact that it seems to be repeated again, kaya nga may AOM, something that we have to look into po. Nauna nang sinabi ni Duterte sa simula ng pagdinig na walang muling paggamit ng pondo. There is no misuse of funds.
If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nabuhayan ng loob ang pamilya ng nawawalang pageant contestant na si Catherine Camilon. Balikulungan kasi ang dalawang pangunahing suspect, kabilang ang pulis na sinasabing ex niya. At mula sa Camp Crame, nakatutok live si June Veneracion. June. Vicky, mag-iisang taon na mula nang mawala ang pageant contestant si Catherine Camilon, pero hanggang ngayon nga ay misteryo pa rin kung nasa na siya. Ang kanyang pamilya ay pilit pa rin kumakapit sa pag-asang balang araw ay makikita nila muli si Catherine. Lalo pa silang nabuhayan ng loob ngayong arestado na ang dalawang pangunahing suspect sa krimen. Oktubre nung nakaraang taon, nang iulat na nawawala ang pageant contestant na si Catherine Camilon. Matapos ang halos isang buwan, na-recover ang isang sasakyang nakitaan ng DNA ni Camilon. Makalipas ang halos isang taon, hindi pa rin nahahanap si Catherine. Pero nung Sabado, nahuli sa Balayan, Batangas si na-dismiss Police Major Alan De Castro at kanyang driver na si Jeffrey Magpantay, mga pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine. Naharap sila sa kasong kidnapping at serious illegal detention na walang piyansa. Based po sa ating operative yung naghuli sa kanila is naging cooperative naman po sila. Si De Castro ang huling kasama ni Camilon bago siya napaulat na nawawala at sinasabing nobyo ni Catherine. Pero dati nang itinanggi ni De Castro na naging nobya niya ang biktima. Itinanggi rin na Magpantay na may kinalaman siya sa pagkawala ni Camilon. Sa pagkakaaresto sa dalawa, nabuhayan ng loob ang ina ni Catherine. Wala ko ma'am akong ibang hinihiling kundi ang sabihin nila yung totoo, kung nasaan ang aming anak, kung anong ginawa nila, kung saan nila dinala. Yun na ang ma'am. Sa simula ma'am, wala na po akong hiniling na iba kundi ang malaman kung nasaan po ang aming anak. Maraming hamon na pinagdaanan ng kaso ng pagkawala ni Catherine. Na-dismiss ito sa Regional Prosecutor's Office dahil sa kakulangan ng ebidensya. Naghain ng motion for reconsideration na nauwi sa muling pagkabuhay ng kaso. Nakakulong ngayon sa Balayan Municipal Police Station ang dalawa. Sa totoo lang ma'am, ang sakit ma'am nandun yung maraming isipin, nandun ho yung takot at saka hirap sa pakiramdam na nandyan sila pero wala ho ang aming anak. Hindi pa naman daw itinitigil ang paghahanap, pero aminado ang pulisya na blanco pa rin sila kung nasaan si Catherine. Of course, syempre po, medyo habang tumatagal po, nagiging slim po yung chance natin. Pero still po, syempre po, we're still hoping na makita po natin si Miss Catherine. Pero syempre po, nag-expect din po tayo ng worst. Kung ano man po ang magiging kahihinatnan, ma'am, nandoon ho yung pag-asa na sa isang araw, baka bumalik pa rin sa amin, ma'am. Sabi ng Police Regional Office 4A, Vicky, ay magandang development yung pagkakaaresto sa dalawang pangunahing suspect sa paghahanap ng hustisya para kay Catherine Camilon at sa kanyang pamilya. Vicky. Pero June, may natatanggap daw na death threat itong pamilya ni Catherine. Totoo ba ito? Vicky, alam mo, yung dahil nga sa background itong isa sa mga pangunahing suspect na siya isang dating opisyal ng Philippine National Police, ay hindi talaga maiwasan ng pamilya ni Catherine Camilon na makaramdam ng takot, makaramdam ng pangamba. Pero kung aktual na banta naman ang pag-uusapan, sabi ng kanyang pamilya ay wala naman daw silang natatanggap na ganon. Ang Philippine National Police naman ay laging nandyan para nakaalalay at sumuporta sa pamilya ni Catherine Camilon. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Umakyat pa sa 23 ang napaulat na nasawi dahil sa magkakasunod na bagyong Ferdy, Hener at Helen at nang pinalakas nitong habagat. Pero kahit nakaalis na ang mga bagyo, naranasan pa rin ang masamang panahon sa ilang lugar sa bansa. At nakatutok si Bam Alegre.
Nagmistulang swimming pool ng southbound lane ng Davao-Cotabato Highway sa Barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur kagabi, kasunod ng malakas na ulan. Animoy malawak na ilog din ng Sitio Bakutan sa Barangay Astorga dahil sa taas ng baha. Nalubog sa tubig ang ilang sasakyan, pati mga gamit sa bahay ng ilang residente. Sa tindi naman ng baha sa Purok Maligaya, kinailangan ng i-rescue ang mga residenteng natrap sa kanilang bahay. May ilang lugar umano na abot leeg na ang tubig. Sinagip din ang mga residenteng stranded sa binahang bahay sa Barangay Balugo sa Imelda, Zamboanga, Sibugay. Umapaw kasi ang tubig sa Sibugay River. Isinakay sila sa rescue boats at dinala sa evacuation center. Ayon sa Pag-asa, nagpaulan din ang habagat sa Mindanao nitong mga nakalipas na araw. Sa Negros Occidental naman, isinailalim na sa state of calamity ang La Carlota City, pati ang mga bayan ng Hinigaran at San Enrique dahil sa masamang panahon at pagbahang dulot ng habagat. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahigit 30,000 residente ang inilikas sa buong lalawigan. Kabilang ang mga binaha at mga nakatira sa 6-kilometer danger zone ng Bulkang Kanlaon. Pasado alauna naman ng madaling araw kanina nang bumuhos ang ganito kalakas na ulan sa Antipolo City. Kasama ang probinsya ng Rizal sa mga lugar kung saan nagtaas ng heavy rainfall warning ang Pag-asa. Itanaas din ang babala sa Metro Manila. Kaya kinaumagahan, binaha ang ilang kalsada sa lungsod ng Malabon. Pahirapan ang pagtawid sa baha lalo para sa mga estudyante. Ang ilang taga Marikina naman, regular na raw ang pagmamonitor sa antas ng Marikina River para raw makapaghanda. Mga alas 3. Alas 3, everyday po? Everyday. Maririnig mo na yung kwan kapag nasa 15. Inaano na namin yung gamit. Pag medyo tumaas-taas na naandito ako, uwi na agad ng bahay. Kung ano yung mga gamit sa baba, kasi alam na ko naman na binabaha. Kabi-kabilang rock slide at landslide din ang naitala sa ilang bahagi ng Mountain Province. Agad naman itong nirespondehan para muling madaanan ng mga motorista ang apektadong kalsada. Sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 200 pamilya o katumbas ng lagpas 1 milyong katao ang apektado sa pananalasa ng bagyong Ferdy, Hener at Helen at pinalakas nitong habagat. Umabot naman sa 23 ang napaulat na nasawi, 13 ang sugatan at 15 ang nawawala. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Tumangging sumagot sa ilang tanong ng Quadcom ng Kamara si Alice Go kaugnay sa issue ng Pogo. Tinanong naman ang katikat niya noong 2022 na si suspended Bamban Vice Mayor Leonardo Anunciacion kung paano nabigyan ng permit ang Pogo sa Bamban Tarlac. Nakatutok si Chino Gaston. Your Honor, I think for the Baofu, I invoke my right against self-incrimination because I have pending case po with DOJ human trafficking po. Pero kanina lang ang sabi mo, Miss Alice, you will not join any business venture unless kilala mo at pinagtitiwalaan mo. Hindi tulad sa Senado, halos walang napala ang Kamara kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo kahit paulit-ulit na tinanong sa kaugnayan umano sa illegal pogo at umano'y kasosyong sangkot sa money laundering at iba pang krimen. Sinagot mo nga kanina na nagpunta kang Malaysia eh. Ang tanong ko lang, bakit hindi mo in-invoke yung right against self-incrimination? Ngayon, tinatanong ko, bakit ngayon i-invoke mo? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. Sabi ng dismissed mayor, posibleng magamit ang ganyang mga sagot sa mga kinakaharap na kasong money laundering, human trafficking at iba pa. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo ng 1,000 times? Huwag mo kaming tanga, iha. Niloloko mo na kami. You are making a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. Humarap din sa pagdinig si suspended Bamban Vice Mayor Leonardo Anunciacion, ang mayor ng Bamban bago naging mayor si Guo at naging katiket ni Guo sa 2022 elections. Tinanong siya kung paano nabigyan ng permit kahit kulang ang dokumento ng kumpanyang Hongsheng, dating pangalan ng pogong umuupa ng lupa sa Baofuland kung saan minsan umanong naging incorporator si Guo. The mere fact na in-endorse ni Gua Haoping yung pogo na yan, ano ibig sabihin yun? Siya may-ari dahil pumapayag na kayo?
Yun lang naman, wag lang po kasi simple, Mr. Presiding Officer. Kasi hindi mo dapat aprubahan yun, hindi nyo pwedeng i-discuss sa floor yan. Titigil ang buhay sa Bamban at kailangan nyo madaliin kahit walang dokumento. Nagmamadali daw po itong kumpanya nito para mabigyan po ng lono. The more nga dapat yung chinek yung papeles. Dumalo rin si Cassandra Ong, ang ginatawan ng Porac Pogo na kasama nina Alice at Sheila Guo nang lumabas ng Pilipinas. Pinasisilip din sa Anti-Money Laundering Council ang iba pang mga transaksyon na pinasok ni Guo para malaman kung saan galing ang perang ginamit dito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Kapapasok lamang na balita, sinight in contempt ng Quadcom si Alice Guo dahil sa umunoy pagsisinungaling at hindi pagsagot sa tanong ng mga mambabatas. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ide-detain ba siya sa Kamara. Sangkaterbang container na naglalaman umano ng milyong-milyong kilo ng imported na bigas ang ilang buwanang nakatenga sa ilang pantalan sa Maynila. At nakatutok live si Maris Umali. Maris. Vicky, habang patuloy na umaaray ang ating mga kababayan sa mahal na presyo ng bigas, alam niyo po ba na dito sa Manila International Container Terminal at South Harbor, milyong-milyong kilo nga ng bigas ang nakatenga lang at hindi pa rin inilalabas ng mga consignee ayon sa Philippine Ports Authority o PPA. Patong-patong na container na aabot sa halos 500 ang bilang ang ipinakita sa media ngayong hapon ni Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago. Hindi raw nila maaaring buksan ito dahil pribadong pag-aari ng mga consignee at kinakailangan din ng presensya ng Bureau of Customs. Pero ayon kay GM Santiago, imported na bigas daw ang laman nito. At hindi lang basta-basta dahil aabot sa mahigit 13 milyong kilo ito ng bigas na maaari nang ilabas sa merkado dahil bayad na ang buwis sa BIR at taripa sa customs. Naghihintay na lang na i-pull out ng mga consignee pero hanggang ngayon ay nananatili rito sa Manila International Container Terminal. Bukod pa yan sa 21 namang container van o aabot sa halos 600 kilo ng bigas na maaari na ring ilabas sa South Harbor pero nananatiling nakatambak dito. Ang ilan halos isang buwan nang nakatenga sa port, pero may ibang umabot pa ng 275 days dito. Aming pag-aanalisa at sa aming pagtatanong-tanong, karamihan po dito sa mga consignees po na ito ay naghihintay lamang po na tumaas ang presyo ng bigas sa merkado bago po nila ilabas. Matatawag na nating hoarding yan. Alarming talaga yun, ano? Nakipag-ugnayan na raw ang PPA sa Department of Agriculture na i-require ang mga consignee na ilabas agad sa loob ng 5 araw ang mga kargamento oras na maklear ng customs, kapalit ng pagbibigay ng permit to import sa mga ito. Para yan po ay maibahagi na po sa merkado at nang mag-stabilize po at bumaba ang presyo po ng bigas. Hanggang 5 araw lang libreng maitetenga ang kargamento sa port. Sa ika-6 hanggang 9 na araw, may multa ng 700 piso kada container kada araw. At pag lumampas pa, ay pagmumultahin na ng 5,000 piso kada container kada araw. Baka doblehin ho natin yung storage fee nila. Simula October 1 ay ipapublish na raw ng Philippine Ports Authority ang listahan ng lahat ng container at consignee na overstaying para malaman ng publiko ang mga nasa likod ng umano'y hoarding na ito at mapilitan din ang mga ito na i-pull out na ang mga kargamento sa lalong madaling panahon. Matatanda ang sinabi kamakailan lang ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na port congestion ang isa sa mga sanhi kung bakit mataas pa rin ang presyo na imported na bigas sa merkado kahit ibinaba na ang taripa nito. Port congestion, unloading is low. Where that is record, what I'm saying, the amount is recorded, tax paid, landed. But there's 20 ships in Bataan waiting to be unloaded. There's Subic, Manila, Batangas. Pero pinabulaanan nito ni GM Santiago. Matagal na panahon na po na wala tayong port congestion. Makikita po nating maluwag pa po ang ating container yards, and it is unfair that there will be attributions na ang port congestion kung saan ang PPA ang dapat na namamahala ay nakakadagdag sa presyo ng bigas na malayo sa katotohanan. Vicky, ayon sa Philippine Ports Authority ay nasa 20 ang mga consignee na nasa listahan nilang nagmamay-ari na mga hindi pa rin inilalabas ng mga kargamento. Nananawagan naman ng PPA sa Department of Agriculture na reviewin na ang estado ng mga consignee ito. Vicky?
Maris, kung patuloy na mananatili riyan itong mga container van na ito na naglalaman umano ng imported na bigas, bukod sa multa, ano ba ang pwedeng kaharapin sa batas nitong mga importer na ito? Vicky, bukod nga sa multa, pwede rin silang isyuhan ng Department of Agriculture ng show cause order para pagpaliwanagin kung bakit hindi dapat kanselahin yung kanilang mga import permit. Posible rin silang kasuhan ng Department of Justice ng economic sabotage. At kahit na nakapagbayad na sila ng kanilang mga duties at taxes at cleared na sila sa Bureau of Customs, Vicky, kapag hindi pa rin nila nailabas ang mga kargamentong ito, matapos ang 30 araw ay pwede na raw ipasubasta ang mga kargamentong ito. Vicky? Alright. Okay, maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Aminado ang kasalukuyang pamunuan ng Philippine National Police na mahihirapan silang alamin kung sino ang dati nilang hepe na tumulong umano kay Alice Guo. Kaya hiling ni PNP Chief General Romel Marbil sa PAGCOR, pangalanan na ito. Nakatutok si Maki Pulido. I think it was mentioned the former Chief PNP. Ang hindi pinangalan ng ex-PNP chief na tumulong kay Alice Guo para makalabas ng Pilipinas, patuloy na inusisa ni Senador Robin Padilla sa pagsalang ng PNP sa budget hearing sa Senado. Pero sabi ni ngayon PNP Chief Romel Marbil, mahihirapan sila kung hindi tututukuyin ng PAGCOR official na nagsiwalat nito sa Senate hearing. We are investigating 24 of our former Chief PNP kung involved po sila. And we're not happy with what he said. Since he's under oath, he have to tell us kasi it affects the whole organization. 24 na dating hepe ng PNP na ang iniimbestigahan. Pero hindi lang sila, kundi lahat ng pulis na maaaring tumulong na makalabas ng bansa si Alice Guo. Nag-uusap po kami and sabi po ng SILG natin, we have to investigate not only po yung retired na Chief PNP, but everybody who helped Alice Guo na makaalis po sa country natin. Duda naman ni dating Senator at PNP Chief Ping Lacson, chismis lang ang sinabi ni Villanueva na may protektor ang mga pogo na dating hepe ng kapulisan. Ganun pa man, sabi niya, kailangan pa rin i-verify ang impormasyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang naging dating PNP Chief. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, muli kaming nagpapaalala na huwag magpapaloko at mag-ingat sa scammers. Babala ng Sparkle, may mga nagpapanggap na kanilang executive o empleyado para humingi ng donasyon para sa GMA Kapuso Foundation. Hinding-hindi yan gagawin ng Sparkle, kaya maging maingat at huwag ibibigay ang inyong personal information. Tanging sa Kapusong Totoo ng 24 Oras at sa GMA Kapuso Foundation official social media accounts at GMA Kapuso Foundation website lang makikita ang lehitimong paraan para mag-donate. Hindi sa text message o chat. Mga kapuso, may bagong cloud clusters o kumpol na mga ulap na minomonitor ang Pag-asa sa loob at labas yan ng Philippine Area of Responsibility sa kanluran at silangan ng bansa. Sabi ng Pag-asa, posibleng may mabuo ritong panibagong sama ng panahon o low pressure area sa mga susunod na araw kaya patuloy na tumutok sa updates. Sa ngayon, habagat pa rin ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may ulan sa umaga sa Ilocos Provinces, Zambales, Bataan, Pangasinan, ilang bahagi ng Samar Provinces at Davao Region. Mas malaking bahagi ng Luzon ang uulanin sa hapon kasama ang iba pang probinsya sa Northern at Central Luzon, Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon. May mga kalat-kalat na ulan din sa Panay Island, Negros Island Region, Central at Eastern Visayas, Northern Mindanao, Barma at Sulu Archipelago. May tsansa rin ng ulan sa Metro Manila lalo bandang hapon at gabi. Nananatili namang maalon sa kanlurang bahagi ng Luzon kaya delikado pa rin pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Inilabas ng Octa Research ang resulta ng Senatorial Preference Survey para sa ikatlong quarter ng 2024. Ayon po sa Octa, kasama sa mga may statistical chance na pumasok sa top 12, sina Congressman Erwin Tulfo, mamamahayag na si Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senador Bongo, dating Senador Panfilo Lacson, mga kasalukuyang senador na sina Bong Revilla Jr., Pia Cayetano at Francis Tolentino, dating Senador Manny Pacquiao, Senadora Amy Marcos, Senador Lito Lapid, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bato de la Rosa, DILG Secretary Benher Abalos at Doc Willie Ong.
42 pangalan ang kabilang sa listahan, kasamang ilang kasalukuyan at dating mambabatas at mga LGU official, pati mga dating miyembro ng gabinete, sundalo at ilan pang personalidad. 1,200 Pilipinong edad 18 pataas ang lumahok sa survey na isinagawa noong August 28 hanggang September 2 at may error margin na plus-minus 3%. Maugong na naman ang mga katagang confidential at intelligence funds. Na alam nyo bang 700 milyong piso lang noong 2011 pero mahigit 4 na bilyong piso ngayong 2024? Ano ba talaga yan? At bakit delikado kung hindi yan babantayan? Sasagutin natin sa GMA Integrated News Explainer ni Sandra Aguinaldo. Pagdating sa spending ng confidential funds. Confidential funds. Confidential funds. Confidential funds. Tuwing tinatalakay ang national budget sa Kongreso, laging naririnig ang Confidential and Intelligence Funds o CIF. Ang Intelligence Fund ay pondo na ibinibigay sa security agencies. Ang Confidential Fund naman ay pondo na ibinibigay sa mga civilian government agency. Sa ilalim ng 2024 budget, halimbawa, 21 tanggapan ang nabigyan ng Confidential Fund na nagkakahalaga ng 4.11 billion pesos. Kasama dito ang Office of the President, DNR, DILG, DOJ at iba pa. Sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 ng COA, DBM, DILG, DND at GOCC Commission, may partikular na gamit ang pondong ito. Ilan dito ang pagbili ng impormasyong kailangan para sa pagpapatupad ng programa, aktibidad o proyekto na may kinalaman sa national security at peace and order, rental ng sasakyan para sa confidential activities, rental ng safe houses, pagbabayad ng reward sa informer at iba pa. Ang traditional konsepto ay para sa intelligence o kaya confidential na talagang siya lang yung agency na makakagawa noon. Pero ngayon, nag-expand na kasi na ang NGA at saka yung LGU, nabibigyan na rin ng confidential or minsan intelligence fund. Maganda siguro na tingnan muna natin ano ba yung purpose noong kanilang request for confidential or intelligence fund. Hindi tulad ng ibang pondo ng gobyerno, hindi nabubusisi ang pinaggamitan ng CIF dahil nga confidential o secret ito. Hindi ito pwedeng isa publiko, kaya delikado raw itong maabuso. Yung expansion of the concept of confidential and intelligence fund, para na siyang, sad to say, pork barrel. Kung ang magbubusisi ay subordinate to the head, hindi sila masyadong magkakaroon ng lakas na loob para magbusisi. Alinsunod sa Joint Circular, lahat ng cash advance para sa confidential and intel funds kailangan i-liquidate sa loob ng 30 days matapos ang bawat quarter o mula sa approved target date of completion o matapos magamit ng buo ang cash advance. Ayon kay dating COA Commissioner Heidi Mendoza, may documentary requirements na dapat isumite gaya ng liquidation report, documentary evidence of payment, certification of the head of agency, copy of fiscal and financial plan at iba pa. Hindi lang ito issue ng magkano ang bibigyan, saan ibibigay. Ito rin ay issue ng sino ang dapat bigyan. Pag nag-issue ka ng certification, kasama yan dun sa oath mo. Nung nanumpa ka na maglilingkod sa pamahalaan, kasama dun yung maglilingkod ng tapat, magsasabi ng totoo. Walang malinaw na datos kung kailan nagsimula ang pagbibigay ng confidential funds sa civilian agencies. Pero noong 2015 lang naglabas ng malinaw na alituntunin sa paggamit nito. Sa mga nagdaang taon, mapapansin na lumalaki ang alokasyon ng confidential fund. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, mula halos 753 million noong 2011, lumundag ito sa mahigit 2 billion pesos noong 2017. Pagsapit ng 2020, nasa 4.57 billion pesos na ito. 2023, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, pumalo na yan sa 4.8 billion pesos at bahagyang bumaba sa 4.11 billion pesos ngayong taon.
Para sa susunod na taon, may 4.37 billion pesos na hinihinging confidential funds ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. May ilang panukalang batas na para sa mas masusing pagbusisi sa mga pinagkakagastusan ng confidential funds. Sa laki ng perang nagagamit dito, sabi ni dating COA Commissioner Mendoza, dapat maging mapagmatyag ang sambayanan dahil ang pondo na ito ay mula sa kaban ng bayan. Sino-sino ang dapat bigyan, up to such amount ang dapat ibigay, at i-screen yung tinatawag nating program na kung talaga bang ito ay related sa national security. Dapat isipin natin na ang bawat budget ng bayan ay ambag-ambag ng bawat mamamayan, kung kaya kailangan nating magbantay. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Muling pinatunayan ni Rochelle Pangilinan na di tayo pinalaki ng sex bomb para bumawi. Laban na laban ang kanyang aktingan sa Pulang Araw bilang isang comfort woman. Ang pinuring eksena, ichichika ni Nelson Canlas. Malis ka na! Malis ka na! Tumakas ka na! Ayoko po! Nagbigay ng goosebumps sa viewers ang eksenang ito sa GMA Prime Family Drama na Pulang Araw. Hanapin kita, pangako! Pangako yan! Magkikita pa tayo. Kung saan si Tia Amalia, played by Rochelle Pangilinan, hinuli ng mga Hapon para gawing comfort woman. Kapag hindi ka pa umalis, natahanap kita, titinalasin kita! Kabi-kabila ang papuri kay Rochelle online. Kahit matagal na nilang na-shoot ang eksena, sariwa pa raw kay Rochelle ang emosyon sa nakakaantig na eksena. Naiiyak ako ting napapanood ko siya. Siguro yung mother and daughter, yung story niya. Ayoko may pinagsisisihan, so kailangan kong bigay 100%. Bes, tulungan mo ako, Bes! Tulad ng ginagampanan ni Ashley Ortega na si Sister Manuela Apolonio. Tatandaan mo kita! Tulungan mo ako, sister! Tulungan mo ako para mawawala, sister! Talagang mapait ang magiging karanasan ni Tia Amalia. Maawa kayo sa akin! Yung comfort women scenes, mabigat yung actually mabigat yung location, yung nakakatrauma, kaming mga comfort women talagang hindi rin nag-uusap, lahat seryoso. Sir, Kung natakot si Rochelle sa eksena sa Pulang Araw, ikaw lang tumatakot sa sarili mo. hindi naman daw siya natakot nang mag-tape ng horror episode ng magpakailanman Haunted House for Rent. Horror comedy drama. Pero yung location nyo, hindi ka natakot? Ganon. Hindi talaga. Or hindi kasi, talaga ako. kampante ka doon sa mga taong kasama mo. Isa pa yun, tapos ang dami pa namin. Oo. Mas nakakatakot dun sa yung location namin sa Pulang Araw. Mala-reunion project daw nila ni Rochelle ito with Ninong Direk Mark Reyes. Makakasama niya rin sina Vanessa Del Moral at Melky Mura. Walang iwanan. Kasi pamilya tayo, walang iwanan. Iwan niyo na lang yung multo. Iwan niyo yung pamilya, sama-sama tayo. Ganyan. Napanood recently si Vanessa sa Widow's War nang mag-crossover ang kanyang Widow's Web character na si Hilary Suarez. Kapag sinuutan mo ko ng damit ni Hillary, si Hillary yun. So ang lalabas, si Hillary. Walang Vanessa. Hindi siya naging malaking adjustment, although ang tagal ng gap bago nagkaroon ng Hillary ulit. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky Emil. Thanks, Iya! Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes, mga kapuso. 97 days na lang at Pasko na. At isang araw na lang, weekend na. Di ba, Iya? Friday na bukas. At ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.